Hi guys, it's me again, channel from my channel. Yes, I'm back for another video. And for today, andito tayo ngayon sa Bantayan City. Ngayon ko na-realize. Hindi pala ako pang morning. Walang upuan, so sasahig ako na upo ngayon. Boarding is at 6:15. Nag-boom lang. Flight is 7 a.m. It is currently 6:30. Hopefully on time. Good weather. Ticket papuntang SM Cebu. So wait lang natin yung my bus kasi sabi ni ate ay 9:30 lang. That's on time naman ang ating my bus. Nagbayad kami ng 50 pesos para makapunta sa SM City, yung North Bus Terminal. And then 9:49. Alis na rin naman yung bus. Actually 9:30 yung schedule niya. Tapos nagsakay lang kasi kaya. Sa Agnaya Port, and it's currently 1:51 in the afternoon, and yung ferry or yung Rora ay aalis ng 2:30 kasi may schedule siya. We paid 392 per pax and ang terminal fee is 20 each. So right now, nag-aantay na lang kami dito sa waiting area, and I'll see you later! See you, Bantayan! Hi! Wow, anong oras na? 6:25. At hanap kami ng kainan. Kasi 5:30 na kami nakapag-settle sa hotel. So, pupunta tayo sa... Nakalimutan ko na kung anong street yun, pero street siya ng kainan. So, ito yung street ng puro kainan. Andyan yung kay Meldy. Tapos, somewhere there pa yung MJ Square. So, we have here crab, para siyang relleno. And then may platter fries and grilled squid. See? Currently on 7:02. Today's agenda is island hopping. And we availed our services through Kuya Baltazar. So I'll be sharing the link down below sa description box. He is very friendly and accommodating. Part-time niya yung pag-tour guide. So yesterday, hindi na ako masyadong nakapag-vlog. It's because we've been traveling since 7 a.m. 7 a.m. flight to Cebu. And then, sumakay kami ng my bus since mahal kasi pag nag-grab or pag dumiretso kami sa Agnaya Port. So, the travel time is around 30 to 45 minutes depending sa traffic. I think maximum siya ng 1 hour. And then, we just paid 50 pesos for the my bus. Bus to city yung inuhin namin. So, 50 per person. And then, luckily, pagdating namin sa Cebu North Terminal, meron ng van na dalawa na lang yung inaantay. So, instead na mag-antay ng next bus, inavail na namin yung van doon. Although, since kami yung dalawang last passenger doon sa van, nandun na lang kami sa gitna and walang sandalan yung upuan. But it's fine. Travel time was 3 hours ata. And then, meron namang stopover
sa isang place. I think kalahati siya ng buong biyahe. It's a very quick stopover lang. And we pay 350 pesos each. We arrive Hagnaya Port siguro mga 1:30 or magto-2. From Hagnaya Port, nagroro kami for 1.5 hours. Sabi naman nila is 1 hour yung biyahe talaga. Pero dahil mas maalon siya yesterday, kaya umaabot daw talaga ng 1.5 hours. So, depende siya sa alon kung gaano kabilis yung biyahe niya to Santa Fe. And I think we pay 392 plus 20 peso each for the terminal fee. So, yun lang naman. And then, upon arriving yesterday, sinundo na kami ni Kuya Baltasar from the port and hinatid niya kami sa accommodation. Currently, we're staying here at Honeybee Inn. I booked it directly sa Facebook page nila. And it's like 900 peso per night for 2 packs na yun. Yesterday, siguro nakapag-settle in kami mga around 5:30. Nagpahinga and then nag-freshen up and then nag-dinner kami sa MJ Square. Actually, maraming nag-offer ng food sa MJ Square. Talagang mag-market sila, pagalingan sila ng marketing nila. Pero nakuha kami ni Kuya na although hindi buy one take one, na-fair niya kami na yung rice platter kasi nila is like 100 peso na. Pero sa ibang stores kasi, nasa 192, ganyan. Supposedly, ang free iced tea nila is doon sa mga parang sizzling plates nila. Pero in-offeran na rin kami ni Kuya ng iced tea. So, sabi niya kahapon, pagkabayad namin is, balik kami today and offeran niya naman kami ng 10% discount. I think, bumalik din yung mga customers na nasa tabi ng table namin. So, yun lang guys. Today is Island Hopping Day. And tomorrow we'll be having a land tour na half day lang daw. And it's okay kasi we'll be traveling ulit tomorrow to Cebu City kasi doon na kami mag-i-stay for 27 and 28 kasi is flight back again to Manila. So it's really just a short trip. So ang usapan namin nila Kuya Baltasar ay 7:30 a.m. para makapag-breakfast before proceeding to island hopping. So I think we'll be visiting Virgin Islands, Baygad Lagoon, and yung Hilantagaan Rock Formation. Right now, binapak ko na yung gamit namin. I'll be bringing a towel, yung aqua shoes, yung pamalit just in case na mag-isa na magpalit doon para tuyo na. Or ito na lang din siguro para at least matuyo din ito kasi nga nababasa. So, bumalik tayo sa Steak and Sizzle for the breakfast. We ordered tocino at saka sa kanya ay tapa. Breakfast before island hopping. Dito na tayo. Super ganda! Super! Actually, Bantayan, pwede mo daw siyang i-DIY. Pero we decided mag-avail na lang ng tour. Para less hassle since hanggang tomorrow lang naman kami. Cheetah's Food Haven, cheesy scallops, and garlic shrimp and crab.
Sandiro Beach! Sabi, di siya magsuswimming. So, hindi nagdala ng pambasa. Lumusong! Gusto niya pang mag-rubber shoes niyan. Ayun, kasama to ng land tour. Super pretty. Siguro pag pupunta ng Bantayan, dapat maglaan ng ilang araw. Para at least ma-enjoy mo. Kasi mamaya babiyahe kami, pabalik na si Pusi. Yun! Nag-stay tayo ngayon sa may Prime World District, sa may Lapu-Lapu. Bahala na mag-commute papunta sa Galaan. Basta malapit sa airport bukas kasi makakayo. Nag-aantay lang kami ng Maxim. Mas mura siya compared sa Grab. Punta kami sa may Santo Niño Church. Happy birthday! Nag-aantay magbukas ang Puso Village. So, snacks muna kami. And sold to Stripes Girl. Stripes Girl. Customized shirts. Ayan. Yung white shirt is $3.99. Ganyan. Tapos mag-add lang ako ng mga additional design. Ayan yung mga options na. Like super damn. For their name,